Kabanata 4341. Imposible, matapang na pagtanggi ni Marcus. Ngayon na ang landas ng makalangit na paggising ay pilit na iniharap sa atin sa mga ilusyong pagsubok ng iba, lahat ng ito ay kanyang pagsubok. Kamatayan ang naghihintay sa kanya kung siya ay mabaigo. Hindi ko isasakripisyo ang sarili ko para matupad ang tadhana niya. Pagod ka na, magpahinga ka na, sabi ni Marcus. Iniwan ang mga salitang iyon habang tumalikod at umalis sa lugar. Pinagmasdan ni Zella ang kanyang papaalis na figure, bakas ng pagbibitiw sa kanyang ekspresyon. Marcus, masyado kang fixated. Kung bibitawan mo ang lahat at linangin mo ng may kalmadong pag-iisip, baka malagpasan mo ang alam mong limitasyon at humakbang sa chaos. Alam ni Zella na hindi papayag ang kapatid. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang subukan ito. Nanatili si James sa looban ng hindi nakipagsapalaran dahil wala siyang ganang gumala. Pinag-isipan niya kung paano niya malalampasan ang kanyang kasalukuyang kaharian, makisali kay Winton sa labanan at mapatay siya. Hindi nagtagal, bumalik ulit si Zella. Agad na tumayo si James at tinawag, Miss Zella. Lumapit si Zella at umupo, walang magawang nagsabi, kinausap ko ang kapatid ko, pero hindi niya tinanggap ang sinabi ko. Dahan-daang umupo ulit si James at nagtanong, ano pa ang magagawa ko ngayon? Bahagyang umiling si Zella at sinabing, walang saysay anuman ang gawin mo, kahit na gumugol ka ng hindi mabilang na taon sa kaharian na ito, patuloy na pinapahusay ang iyong kapangyarihan at nakapasok sa Permanence Acme rank, hindi mo pa rin matatalo ang aking kapatid. Sobrang pressure kay James ang sinabi ni Zella. Nadama niya na ang isang solusyon ay kailangang magsinungaling sa isang lugar. Kung hindi, ang mga pagsubok ay walang kabuluhan. Hindi na ito magiging pagsubok kundi isang sakripisyo ng mga buhay na nilalang. Naniniwala siya na hindi ito ang orihinal na intensyon ng Overworld Outsiders na lumikha ng Path of Heavenly Awakening. Ngayon, dapat mong linangin ang iyong sarili, tumayo si Zella at sinabi, sa puntong ito, hindi na kita matutulungan pa. Kailangan mong gawin ito sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap. Kapag malapit na ang oras, pumunta ka at hamanin ang aking kapatid. Sino ang nakakaalam, isang himala ang maaaring mangyari. Isang himala. Paano posibleng magkaroon ng milagro? Walang magawang ekspresyon si James. Sa puntong ito, hindi siya sigurado sa kanyang sarili. Tumayo si Zella at sinabing, nasabi ko na dati, ang paniniwala ay isang makapangyarihang bagay. Baka matalo mo ang kapatid ko kung malakas ang paniniwala mo. Bagamat maliit ang mga pagkakataon, hindi ito imposible. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at naglakad palayo. Sinabi niya ang mga katagang iyon para pigilan si James na mabaigo. Ang mga himala ay maaaring mangyari hanggat may pag-asa sa puso. Ang kanyang mga salita ay muling nagpasigla sa espiritu ng pakikipaglaban ni James. Tumanggi akong maniwala na si Winton ay ganap na walang talo, ginawa ni James ang isang determinadong mukha. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang libro ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay ang Chaos Sacred Art. Ang pinakamataas na kasanayan sa martial art na ito ay nilikha ng Grandmaster ng Dooms noong Sky Burial Age. Gayunpaman, mula nang likhain ito, walang sinuman sa kasaysayan ng Doom Race ang nakapag-aral nito o ganap na nauunawaan ang kakanyahan nito. Ngayon, makakaasa na lang si James sa Chaos Sacred Art. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga turo nito, marahil ay maaari itong magdala sa kanya ng isang kislap ng pag-asa. Binuksan niya ang Chaos Sacred Art. Kaagad, isang nagniningning na liwanag ang bumungad, nagsiwalat ng hanay ng mahiwaga, sinaunang salita sa harap ng kanyang mga mata. Nakita na ni James ang Chaos Sacred Art noon, hindi ito ang kanyang unang pagkakataon. Gayunpaman, hindi niya maintindihan ang kahulugan ng mga karakter sa loob nito noong nakaraang pagtatangka niya. Ang mga kasulatan ng Chaos Sacred Art ay hindi niya naunawaan. Sa huling beses na nabasa niya ito, tila pumasok siya sa isang kakaibang estado kung saan gumagala ang kanyang isip, at parang humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang pisikal na katawan. Sa panandaliang iyon, narinig niya ang isang misteryoso at nakakabinging tinig, na lubhang tumatatak sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, tinukoy niya ito bilang, tunog ng universo. Ang teksto ng Chaos Sacred Art ay ipinakita mismo sa kanyang harapan,
na lumilitaw sa loob ng kanyang larangan ng paningin. Ang mga ito ay mga caption na hindi katulad ng anumang nakita niya noon, na tila hindi nagbabago at walang oras. Tinangka ni James na gamitin ang primal mantra at ang kanyang mga natatanging kakayahan upang maintindihan ang mga inscription, umaasa na gawing simple ang mga ito sa kanilang pinakapangunahing at pangunahing anyo. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natanto niya na ang mga inscription na ito ay hindi nababago, tumanggi silang baguhin o higit pang mabawasan sa mas simpleng mga anyo. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Nagmumuni-muni si James habang nakatitig sa naka-hover na text. Ang mga karakter na ito ay mabilis na kumikislap, patuloy na lumulutang sa harap ng kanyang mga mata. Hindi nagtagal, bumungad sa kanya ang lahat ng mga inscription at teksto ng Chaos Sacred Art. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang mga kakaibang karakter ay patuloy na kumikislap sa harap ng kanyang isip. Sa ilang mga punto, lumitaw si Zella, nakatayo sa malayo at pinagmamasdan si James sa closed-door meditation. Pinagmasdan niya ang Chaos Sacred Art na umaaligid sa kanyang harapan, napansin ang ningning nito. Gayunpaman, hindi niya maintindihan ang teksto na nakita ni James sa loob ng Chaos Sacred Art. The Chaos Sacred Art, bulong ni Zella, bakas sa kanyang magandang mukha ang pagtataka. Anong klaseng tao siya? Hindi lang niya na-decipher ang primal mantra, ngunit nilinang din niya ang greater paths, pinagkadalubhasaan ang kumpletong Chaos Path at ginamit ang ganap na anyo ng Chaos Power. Ang pagsasama-sama ng Chaos Power sa isa't isa, ay hindi lamang pagdaragdag ng kanilang mga kapangyarihan ng magkasama, ito ay higit pa rito. Nakatayo siya sa malayo, pinipigilan ang pag-istorbo kay James. Samantala, sa kabila ng paggugol ni James ng maraming oras sa pagtatangka na maunawaan ang Chaos Sacred Art, nanatili pa rin siyang palaisipan. Maging ang mahiwagang boses na narinig niya sa kanyang nakaraang pagtatangka ay hindi na muling nagpakita. Hindi napigilan ni James na sumuko pansamantala habang hindi niya magawang dagdagan ang kanyang pangunawa. Siya ay huminto, at ang Chaos Sacred Art na lumulutang sa harap niya, ay bumaba at lumitaw sa kanyang mga kamay. Hawak ang Chaos Sacred Art, naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Ano ba talaga ang nilalaman ng Chaos Sacred Art? May kaugnayan kaya ito sa paglilinang ng Chaos Path o sa pagsasagawa ng Chaos Power? Kung ganoon ang kaso, ako na. Nilinang ang Chaos Path at nakuha ang Chaos Power. Ibig sabihin walang silbi sakin. Napuno ng pagdududa ang puso ni James. Sa sandaling iyon, papalapit ang tunog ng mga yabag. Tumangala si James at nakita niya ang isang magandang babae na may magandang kilos na naglalakad palapit sa kanya. Matapos siyang sumulyap, agad niyang tinanong, Miss Zella, naiintindihan mo ba ang Chaos Sacred Art? Matagal nang hindi magkakilala sina James at Zella. Ang kanyang paglilinang ay hindi partikular na namumukod-tangi. Isa lamang siyang nilalang sa Permanence Acme rank bago siya tinulungan nito. Gayunpaman, nagpakita siya ng maraming mystical na kakayahan na tila siya ay parehong omniscient at omnipotent. Nang makita siyang lumapit sa kanya, likas na tinanong ni James ang kanyang pananaw. Umupo si Zella sa malapit, nakatingin kay James, at nagsalita. Ang Chaos Sacred Art ay nilikha ng tagapagtatag ng Dooms, ang Chaos Master, sa kanyang paglalakbay sa Kylum Acme rank. Gayunpaman, ang bersyon na ginawa niya sa oras na iyon ay hindi perpekto. Nang maabot niya ang tuktok ng Kylum Acme rank ay naperpekto niya ang Chaos Sacred Art. Noon ay tunay na ipinakita ng Chaos Sacred Art ang kinang nito sa Greater Realms. Sa panahon ni Zella, 10,000 panahon na lang ang nakalipas mula noong Sky Burial Age. Ang nasabing panahon ay hindi itinuring na masyadong mahaba, at hindi ito nagdulot ng anumang makasaysayang pagkagambala. Maraming buhay na nilalang sa panahong ito ang nakaaalam pa rin sa iba't ibang mga pangyayari mula noon. Pansamantala, isinantabi ni James ang kanyang mga iniisip tungkol kay Winton, at nakatuon sa pagbanggit ni Zella sa 9 Voices ng Chaos. Naalala niya ang mahiwagang boses na narinig niya noong una niyang pinagmamasdan ng Chaos Sacred Art. Pagkatapos, umupo siya sa Chaos Boulder. Ang Chaos Boulder ay talagang pambihira. Habang nakaupo siya dito, malinaw niyang naramdaman ang isang misteryosong kapangyarihan na nagmumula sa loob, na bumabalot sa kanyang buong katawan.
Nakaupo sa Chaos Boulder, sinimulan niyang ituring ang Chaos Sacred Art. Ang teksto ng Chaos Sacred Art ay lumitaw sa kanyang mga mata, at siya ay naging ganap na abala sa pag-aaral ng malalim na mga karakter nito. Sa sandaling iyon, ang mga isinulat ng Chaos Sacred Art ay tila nagpasigla sa Chaos Boulder, dahilan upang bigla itong nagbuga ng kakaibang ningning. Binalot ng liwanag na ito si James, na nakapalibot sa kanya. Sa isang ulirat, natagpuan ni James ang kanyang sarili sa isang mystical space kung saan walang iba kundi isang anino. Naka-cross-legged ang anino sa isang bato, malalim na pinag-aaralan ang landas. Parang pisikal na nagpakita si James sa lugar na ito, ngunit kasabay nito, parang ang eksenang iyon ay naglalahad lamang sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang mahiwagang boses. Ang boses na ito ay umalangaw sa kanyang mga tainga at umalangaw sa kanyang isipan. Hindi mahanap ni James ang tamang salita para ilarawan ang boses na ito. Wala siyang ideya kung ano talaga iyon, ngunit naramdaman niya na ito ay malalim, at tila binabagtas ang kalawakan ng panahon. Para bang matagal na itong umiral. Hindi nagtagal, natapos ang unang boses. Gayunpaman, ang pangalawang boses ay umalangaw hindi nagtagal. Ang pangalawang boses ay mas kakaiba. Ito ay parang pag-iyak ng maraming sanggol at pag-awit ng hindi mabilang na mga monghe. Ang tinig na ito ay may kapangyarihang makagambala sa sinumang may buhay na nilalang. Maging si James ay hindi mapakali at nabalisa nang marinig ito, na para bang napukaw nito ang isang bagay mula sa kaibuturan niya. Lingid sa kanyang kaalaman, nawala ang pangalawang boses at sinundan ng pangatlong boses. Ang ikatlong tinig na ito ay hindi mailalarawan, ito ay lampas sa mga salita o anumang kilalang emosyon. Ito ay malupit at nakakairita, nakahawig ng kakaibang sigaw ng isang hindi kilalang mabangis na hayop. Nang matapos ang ikatlong tinig, naramdaman ni James ang isang lubhang nakakatakot na pressure na bumalot sa kanya. Bigla siyang umalis sa estadong ito. Nang makabawi siya, nakaupo pa rin siya sa Chaos Boulder, ngunit basang-basa siya sa pawis, sa mga butil ng pawis na nagbabad sa kanyang damit. Anong mahiwagang boses? Ito na kaya ang 9 Voices of Chaos, ang walang kapantay na divine secret supernatural art na naitala sa Chaos Sacred Art. Napatingin si James sa lumulutang na Chaos Sacred Art sa kanyang harapan. 3 boses lang ang narinig ko. Ang antas ba ng aking paglilinang ay may karapatan lamang na makarinig ng 3. Nag-isip si James, tinitigan ang mga karakter sa Chaos Sacred Art. Unti-unti niyang nirelax ang kanyang isipan at muling pumasok sa extrasensory state na iyon. Biglang tumayo ang cross-legged figure sa eksena. Nagsimula siyang magsulat sa walang laman, na bumubuo ng mga mahiwagang pangungusap. Namangha si James nang mapagtanto na ang mga salitang sinusulat niya ay eksaktong kapareho ng mga naitala sa Chaos Sacred Art. Sa madaling salita, ang malabong figure na ito ay si Chaos Master mismo, at ang eksenang nasaksihan niya ay kung paano natamo ng Chaos Master ang Kylum Acme rank at pinagkadalubhasaan ang 9 voices ng Chaos. Titig na titig si James sa mga salitang ito. Habang nakatutok siya sa mga ito, tila sumasailalim sila sa isang misteryosong pagbabago. Ang mga pagbabago ay malabo at mahirap unawain, ngunit naiintindihan pa rin ni James ang ilan sa mga kahulugan nito. Matapos magsulat ng ilang linya ang malabong figura, muling lumabas si James mula sa kanyang karanasan sa labas ng katawan. Muli, nakaupo na naka-cross-legged sa Chaos Boulder, tinitigan ni James ang mga teksto ng Chaos Sacred Art sa harap niya. Nagkaroon sila ng ilang pagkakahawig sa mga teksto ng Doom Race ngunit natatangi sa kanilang sariling paraan. Ginamit ng Chaos Master ang Chaos Power para i-record ang kanyang mga salita, na siyang mga talaan ng mahiwagang boses na natutunan niya, ang 9 Voices of Chaos, mahinang bulong ni James. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip ng malalim. Walang humpay na umalangaw sa kanyang isipan ang mga mahiwagang boses, at bahagyang nagbabago ang mga karakter sa bawat echo. Ipinagpatuloy ni James ang kanyang sarili sa pag-aaral ng Chaos Sacred Art. Ang bawat salita ay tila may kakaibang inflection, at unti-unti niyang nahawakan ang diwa ng iba't ibang boses. Biglang nagmulat ng mata si James, hindi alam kung ilang taon na ang lumipas.
Tumingin siya sa malayo, ginamit ang chaos power niya. Kamanghamanghang kapangyarihan ng Bomb-A-Lot sa kanyang buong katawan nang ibukan niya ang kanyang bibig at magsalita. Malalim at mabigat ang tinig na lumabas sa kanyang bibig, gayunpaman, may dala itong kalaliman at kawalang panahon. Habang umaalingaw ang boses, nanginag ang buong mundo. Tila ang langit at lupa ay ililibing sa bigat ng mahiwagang boses na ito. Gayunpaman, ang lugar na ito ay tila protektado ng isang misteryosong kapangyarihan. Ang boses na inilabas ni James ay hindi lubos na mapantayin ang rehiyon. Itinikom niya ang kanyang bibig at muling ibinuka. Ang pangalawang boses ay umalangaw-ngaw, na sinundan ng malapitan ng ikatlong boses. Matapos gumugol ng mahabang panahon sa malalim na pagmumuni-muni, sa wakas ay nagawa ni James ang tatlong tinig. Nararamdaman niya ang napakalaking kapangyarihan na nagmumula sa tatlong boses na ito. Sa Apex Main Hall ng Mount Yaniri, nakatayo si Winton sa labas ng Main Hall, nakatingin sa malayong espiritual na bundok, at ngumiti habang pinagmamasdan ng hindi mabilang na sound waves na lumilitaw sa paligid ng Mount Yaniri. Bulalas niya, ang Chaos Sacred Art ay talagang pambihira. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng pagkakataong marinig ang unang tatlong boses ng maalamat na 9 Voices of Chaos. Nakatayo sa tabi niya ang isang matalino at magiliw na babae. Ang 9 Voices of Chaos ay patuloy na nagbabago, at ang bawat boses ay kumakatawan sa isang tunay na kapangyarihan. Ang iba't ibang kombinasyon ng mga boses ay naglalaman ng iba't ibang mga kakayahan, maaari nilang pawiin ang katawan, kaluluwa, lahat at anuman. Sa kasamaang palad, ang kanyang paglilinang ay kulang, at hindi niya maintindihan ang kumpletong 9 na boses ng sabay-sabay. Ang babae ay si Zella. Sa katunayan, nakakagulat na naiintindihan ni James ang tatlong boses sa napakaikling panahon. Kuya, sino sa tingin mo ang may mas malaking potensyal sa inyong dalawa at kumpara sa kanya, sino ang mas malamang na pumasok sa maalamat na Chaos Rank? Tanong ni Zella sa lalaking katabi niya. Nanatiling tahimik si Winton. Ang tanong na ito ay hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan. Pagkatapos ng mahabang paghinto, sa wakas ay nagsalita siya, ang mga alamat ay isang gawa-gawa lamang. Ang top-tier na overworld outsiders of the Sky Burial Age ay pawang kahanga-hangang mga henyo sa kanilang sariling karapatan, ngunit ang kanilang mga nagawa ay umabot lamang sa huling yugto ng tuktok ng Kylem Acme rank. Maaaring may potensyal ang binatang ito, ngunit malayo pa ang kanyang lalakbayin. Kapag dumating ang araw kung saan makakagawa siya ng martial arts skill na kasing bigat ng Chaos Sacred Art, baka halos hindi na siya makapantay sa akin. Sa kasalukuyang sitwasyon, malayo pa siya sa lakas ko. Si Winton ay hindi pa rin humanga kay James, kahit na siya ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad at naunawaan ang unang tatlong tinig ng 9 Voices of Chaos sa maikling panahon. Maliban kung nilikha ni James ang unang tatlong boses ng 9 Voices of Chaos sa panahong iyon, atubili si Winton na aminin na mas malaki ang potensyal ni James kaysa sa kanya. Gayunpaman, walang ginawa si James kundi nag-aaral lamang ng mga bagay. Ang pag-aaral at paglikha ay dalawang magkaibang bagay, at isang mundo ng pagkakaiba ang namagitan sa kanila. Kuya, ayaw mo bang mabuhay para maabot ang walang katapusang kinabukasan, at magkaroon ng maayos na pakikipaglaban sa kanya? Naniniwala ako na bukod sa kanya, maaaring wala ng isa pang kalaban na ipinanganak na tunay na makakalaban sa iyo sa isang labanan sa hinaharap. Seryosong sabi ni Zella. Marahang hinaplos ni Winton ang ulo ni Zella at ngumiti. Bakit? Sa palagay mo ba ay mamamatay ako bago ang pagdating ng Sky Burial Age? Talaga bang nakatadhana akong maabot ang aking wakas dito? Tumingin si James sa napakagandang Mount Yaniri, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Hindi siya maaaring manalo sa isang laban, at wala siyang lakas upang makapasok sa susunod na ranggo. Hindi niya sana ipagsapalaran ang pagpasok sa landas ng Heavenly Awakening kung alam niyang magiging ganito ito. Huminga ng malalim si James. Ayaw niyang sumuko at hindi niya kayang isipin na hintayin na lang ang kanyang kamatayan. Zella, maaari mo bang subukang mag-isip ng ibang solusyon? Pagsusumamo ni James. Saglit na nag-alinlangan si Zella, pagkatapos ay tumango at sinabing, susubukan kong kausapin muli ang kapatid ko. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis.
Umupo si James sa threshold ng main hall. Ang tanging magagawa niya ay maghintay sa puntong ito. Natagpuan ni Zella si Winton sa Apex Study Room ng Mount Yan Erie. Umupo si Winton sa study room, casual na ikanaway ang kanyang kamay, at isang sinaunang scroll ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Sinimulan niyang baklatin ang mga pahina nito. Papalapit ng papalapit ang tunog ng mga yabag niya pero bago pa man siya makapagsalita, sinabi ni Winton, "Zella, hindi mo na kailangang magsabi ng kahit ano. Hindi ako papayag." Lumapit si Zella at tahimik na umupo sa tabi niya. "Kuya, pakiramdam ko ito ay isang hindi patas na laban. Kung pareho kayong nasa iisang ranggo, wala kang laban sa kanya," seryosong sabi ni Zella. "Haha." Marahan na tumawa si Winton, at ibinalik ang sinaunang scroll pababa. Tumingin ito sa kanya at sinabing, "Zella, sinusubukan mo akong i-provoke, pero hindi uubra. Hindi ko pipigilan ang cultivation rank ko para labanan siya. Natatakot ka ba?" Tinitigan siya ni Zella, binibigyang diin ang bawat salita, "Minsan kang naglakbay sa panahon hanggang sa Sky Burial Age, kung saan wala kang kapantay sa mga kalaban na kapareho mo. Maging ang overworld outsiders tulad ng Blythe Master, Chaos Master, at Primal Path Master na lahat ay nasa parehong ranggo na natalo mo. Natatakot ka bang mawala ang iyong sikat na winning streak kung pipigilan mo ang iyong cultivation realm para sa pakikipaglaban sa kanya?" Napatingin sa kanya si Winton na nagmumuni-muni. Pagpapatuloy ni Zella, "Hindi kahihiyan ang pagkatalo, hindi magandang bagay ang pagiging masyadong perpekto. Kapatid, sana ay maranasan mo ang pagkatalo balang araw, dahil ito ay magbibigay daan sa iyo na magkaroon ng mas malinaw na pangunawa sa iyong sarili. Saka ka lang makakapaglakbay ng mas malayo sa hinaharap." "Zella, bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo sa isang outsider? Hindi siya worth your efforts." "Ginagawa ko ito para sa aming angkan," tumanggo ang ekspresyon ni Zella habang nagsasalita, "Kuya, magtiwala ka sa akin ngayon." Napabuntong hininga si Winton. Tumayo siya at naglakad palapit kay Zella, marahang tinapik ang ulo nito. "Sige, ipinapangako ko sa iyo na tatatakan ko ang aking cultivation base ngayon at lalabanan ko siya sa quasi-boundless Supreme Path rank. Gayunpaman, hindi ako magpapakita ng anumang awa, kailangan pa rin niya akong patayin." Nang marinig ang kanyang mga salita, isang bakas ng kagalakan ang lumitaw sa kaakit-akit na mukha ni Zella. "Salamat, kuya." Pagkasabi nito ay mabilis siyang bumangon at nagmamadaling tumakbo palabas ng study. Pagkaalis niya, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Winton, at naging stoic ang ekspresyon nito. Mabilis na bumalik si Zella sa Apex Main Hall, may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Sabi niya, "Nakumbinsi ko ang kapatid ko. Pumayag siya na paikliin ang kanyang cultivation base at labanan ka sa quasi-boundless Supreme Path rank." Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Ang pakikipaglaban kay Winton sa kanyang paglilinang na selyado ay medyo nakatitiyak sa kanya na makakamit niya ang tagumpay. "Huwag mong maliitin siya," ang babala ni Zella, "ang aking kapatid ay hindi kailanman natalo sa iba pang kapareho niya ng ranggo." Pagkatapos niyang pumasok sa Eternal Boundless Supreme Path, binaligtad niya ang oras at espasyo, binagtas ang ilog ng oras, at pumunta sa Sky Burial Age para humanap ng overworld. Tagalabas na kapareho ng ranggo niya at tinalo sila. Ang mga kalaban na natalo ng kapatid ko ay mga kilalang powerhouse mula sa lahat ng sulok ng mundo. Kabilang sa kanyang mga kalaban ang Chaos Master na lumikha ng Chaos Sacred Art, ang Blythe Master, na bumuo ng Blythe Omniscience, at ang Primal Path Master, ang nagtatag ng Primal Mantra. Ito ang mga kilalang powerhouse mula sa Sky Burial Age. Ang ilan sa kanila ay umabot pa sa Boundless Realm ng Kylem Acme rank sa hinaharap. Lahat sila, kabilang ang isang walang katulad na powerhouse mula sa Chaos rank, ay natalo lahat ng aking kapatid. Hindi ako natatakot hanggat nananatili siya sa quasi-boundless Supreme Path rank, kumpiyansa na iginiit ni James. "Inaasahan ko ang laban mo sa kapatid ko. Sana matalo mo siya." Hindi pa siya nakaranas ng pagkatalo noon, at ang kanyang cultivation heart ay walang kapintasan. Iyan ay hindi magandang bagay para sa. Pumayag si Winton na higpitan ang kanyang cultivation rank at labanan si James sa quasi-boundless Supreme Path rank.
Nagbigay ito kay James ng isang kislap ng pag-asa para sa tagumpay. Sa kabila ng kasunduan, pinaalalahanan pa rin ni Zayla si James na huwag maging pabaya. Kahit na nilinang ni James ang tatlong tinig ng chaos, taglay ang Ignas, at naabot na niya ang ikawalong yugto ng Omniscience Path. Sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng mga mapagkukunang ito, pantay pa rin siyang may tutugma kay Winton. Sa katunayan, hindi pa rin tiyak ang kalalabasan kung sino ang mananalo. Mas naging maingat si James sa paalala ni Zayla. Inamin niya na sa kasalukuyan ay hindi siya nag-perform sa kanyang pick. Nagpasya siyang bumalik at pumasok sa pag-iisa sa loob ng isang panahon, inayos ang kanyang kalagayan upang maabot ang kanyang pinakamainam na estado. Sa isang kisap mata, 1,000 taon na lang ang natitira bago ang 3,000 taong takdang panahon, at bukas na ang araw ng kanilang labanan. Ginamit ng labanan ng buong mundo bilang larangan ng digmaan. Sa panahong ito, sinubukan ni Winton na lisanin ang mundong ito ngunit natuklasan ang makapangyarihang mga paghihigpit na nagpapanatili sa kanya na nakakulong sa loob nito. Sa kabila ng kanyang malalim na paglilinang, hindi siya makawala sa mundong ito. Ang realization na ito ay humantong sa kanya upang maniwala na siya ay talagang nakulong sa isang projection, sa loob ng karanasan na ilusyon ni James. Ang pagkakaroon ng buong mundo bilang kanilang larangan ng digmaan ay nangangahulugan na walang mga hadlang na maglilimita sa kanilang laban. Bukod dito, anabangan ni Winton kung kaya siyang talunin ni James sa pantay na katayuan. Siya ay isang walang katulad na powerhouse, hindi natalo ng sinuman sa parehong ranggo. Walang buhay na nilalang ang makakatalo sa kanya, at ito ay humantong sa kanyang paglilinang na puso na maging ganap na perpekto, walang anumang dodges. Tama si Zayla. Kinailangan ni Winton na makaranas ng pagkatalo upang tunay na maunawaan ang kanyang sarili at magbigay daan para sa mas malaking kinabukasan. Sa tuktok ng bundok sa likod ng bundok Yan Erie, may nakatayong isang lalaki at isang babae. Bukas ang araw ng labanan, tumingin si Winton kay Zayla at sinabing, ito ay isang projection at isang ilusyon na ginawa para sa pagsubok ng isang tao. Ang iyong presensya ay makakagambala sa akin. Lilipulin ko muna ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa ilusyong ito bago magsimula ang labanan. Tumango si Zayla at sinabing, before the battle, there are some things I need to tell James. Pagkatapos nito, iiwan ko ang ilusyon. Hindi mo na kailangang makialam. Marahang tumango si Winton. Tumalikod si Zayla at umalis. Tumayo si Winton sa kinatatayuan, nakatingin sa malayong kabundukan at lupa. Sword Manifest. Itinaas niya ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw sa kanyang palad. Ang mga inscripsyong ito ay agad na nagkalat, na naghalo sa langit at lupa. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga fragment ng mga espada ang lumitaw sa langit at lupa. Ang mga pira-pirasong ito ay unti-unting nagsama-sama, na bumubuo ng isang nakasisilaw na mahabang espada. Nag-iisa pa rin si James. Naramdaman niya ang isang mapangwasak na aura na dumampi at huminto sa kanyang paglilinang. Nakita niya ang nakasisilaw na mahabang espada na unti-unting nabubuo sa kalangitan. Sa pagkakataong ito, humarap si Zayla sa kanya. Iyan ang sagradong espada ng ating angkan, isang banal na sandata na ginawa ng ating makapangyarihang mga ninuno, na nangangailangan ng hindi mabilang na mga edad upang mapeke, paliwanag niya. Palagi itong tinataka ng kapatid ko sa mundo. Ang huling beses na ginamit niya ito ay noong binagtas niya ang River of Time hanggang sa Sky Burial Age. Kung hindi niya kailanman ginamit ang Moonlit Sword. Lumapit si Zayla, tinitigan ang espadang nahuhubog sa langit. Inilabas ng kapatid ko ang Moonlit Sword, na nagpapatunay na itinuturing kanyang isang karapat-dapat na kalaban, at isang senyales na ibibigay niya ang lahat sa laban bukas. Either way, the battle will end with one of you dead, Zayla said, her expression grave. Seryoso din ang mukha ni James. Sa katunayan, ang panggigipit mula sa espadang ito ay napakatindi para sa kanya upang makayanan. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang Death Celestial Sword. Umalis na si Zayla. Isinakripisyo niya ang sarili para iwan ang ilusyon. Sa sandaling ito, tanging sina James at Winton lamang ang nanatili sa ilusyon na mundo. Nagsuot si Winton ng puting damit na nanatiling walang bahid at malinis.
Sa kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, siya ay naglabas ng hangin ng kalmado at pagtitiwala sa sarili. Nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon kahit na si James ay isang mahuhusay na kalaban, isang tunay na powerhouse. Ang kanyang kalmado at katahimikan ay bahagi ng kanyang pagkatao, ngunit sila rin ay nabuo sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga labanan. Nanatili siyang walang kibo at grounded kahit sino pa ang kaharap niya. Iniligpit ni James ang mga inscription na iniwan ni Zella. Naglabas siya ng puting halo, na naglalabas ng pagka-Diyos. Pareho silang nakatayo sa taluktok ng kani-kanilang mga bundok, nakatingin sa isa't isa, ni hindi gumawa ng unang hakbang. Nagkakabit na ang kanilang mga aura kahit hindi pa sila gumagalaw sa kanilang kinatatayuan. Dalawang malalakas na aura ang pumukaw sa hangin at ulap, na naging sanhi ng mabilis na pagbabago ng langit bilang tugon sa kanilang lumalagong lakas. Boom! Sa wakas, isang marahas na pagsabog ang umalingaw sa kawalan. Hindi na kinaya ng espasyo sa paligid nila ang lakas ng kanilang mga pasabog na aura. Matapos ang pagsabog, nabasag ang kawalan, ngunit hindi kumalat ang mga lamat sa kalawakan. Ito ay dahil sila ay nasa isang ilusyon, at ang kanilang kapangyarihan ay hindi sapat upang ganap na iwaksi ito. Sakto namang kumilos si James. Sa isang hakbang sa kawalan, nagpakita siya sa harap ni Winton sa susunod na sandali. Ang kanyang kamao ay kumikinang sa puting liwanag at malakas na tumama sa ulo ni Winton. Gayunpaman, ang kanyang kamao ay biglang huminto isang dipo lang ang layo sa ulo ni Winton. Masyadong malakas ang aura ni Winton, tumutulo at bumubuo ng hindi nakikitang protective barrier. Hindi nalampasan ni James ang aura barrier ni Winton kahit na nakapasok na siya sa Omniscience Path H's 8th stage at na-activate ang sarili niyang Chaos Power. Pareho silang nasa quasi-boundless Supreme Path rank, ngunit walang karanasan si James. Sa kabilang banda, si Winton ay minsang gumugol ng mahabang panahon sa ranggo na ito. Ang salitang walang hanggan ay nangangahulugang walang hanggan. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nila. Ginawa ni James ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi mapunta ang kanyang kamao. Ang espasyo sa paligid ng kanyang kamao ay agad na pumutok, na nagpapakita ng libo-libong bitek. Nagkaroon din ng maraming spatial fissure sa paligid ng katawan ni Winton. Ang mga bitek na ito ay patuloy na lumilitaw at nag-aayos ng kanilang mga sarili. Tumayo si Winton nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Sa ganitong estado, hindi pa rin sapat ang kapangyarihan ni James para pilitin siyang lumaban. Nasaan ang Ignis mo? Nanatiling tahimik si Winton at sinabing, nananatili pa ring iba ang ating lakas kahit na nakapasok ka na sa quasi-boundless Supreme Path rank. Kakailanganin mong gamitin ang Ignis para bahagyan na maitulay ang puwang na iyon. Ang lakas mo ay nakakabaliw, bulong ni James sa ilalim ng kanyang hininga, mabilis na umatras. Sa sandali ng kanyang pag-atres, na-activate niya ang Ignis sa loob ng kanyang katawan. Ang Ignis, na nakatago ng malalim sa kanyang elixir field, ay agad na kumalat sa kanyang mga paa at buto. Nagbuga ng puting liwanag ang katawan ni James, na umaabot ng 2 o 3 metro ang taas. Sa puting halo at puting apoy na nakapaligid sa kanya, siya ngayon ay binigyan ng kapangyarihan ng Ignis, na nagpalakas sa kanya at nagpapataas ng kanyang aura. Nakatayo sa malayong kawalan, binaluktot ni James ang kanyang mga kalamnan, naramdaman ang napakalaking kapangyarihan na dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Isang kumpiyansa na ekspresyon ang nag-adorno sa kanyang mukha. Ito ang pinakamalakas niyang estado sa ranggo na ito. Aaminin niya ang pagkatalo kung hindi sapat ang kanyang lakas para madaig si Winton. Naramdaman ni Winton ang aura ni James at ang kanyang bagong lakas, ngumiti si Winton at sinabing, nagiging kawili-wili na ngayon. Agad naman siyang kumilos. Sa isang iglap ay bumungad ang katawan niya sa harapan ni James. Agad na kumilos si Winton. Nakapasok na si James sa Omniscience Path H's 8th stage, at ang kanyang mga kasanayan ay bumuti naman. Bagamat si Winton ay hindi na nakatali sa mga limitasyon ng oras at espasyo, malinaw pa ring nakikita ni James ang kanyang mga galaw. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay, sinusubukang hadlangan ang pag-atake ni Winton. Gayunpaman, biglang nawala si Winton sa huling segundo at hinampas si James mula sa likuran.
Isang mapangwasak na puwersa ang tumama sa likod ni James, dahilan para matamba ito pasulong. Agad na nagkaroon ng sugat sa kanyang likod at kumalat sa buong katawan. Ang sobrang lakas din ang naging dahilan ng pag-ikot ng kanyang blood energy. Hindi napigilan ni James ang isang subo ng dugo. Laban sa isang powerhouse na tulad ni James, inipon ni Winton ang kanyang buong lakas at buong lakas niyang inatake para masugatan si James. Bago pa makabawi si James sa unang suntok, libo-libong atake ng palad ang pumaligid sa kanya, na bumubuo ng nakakatakot na space formation. Nakulong si James sa loob ng formation at natama ng ilang libong beses sa isang iglap. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang buong katawan niya ay puno ng mga sugat. Nakakatakot siya. Mula sa maikling sandali ng pakikipaglaban, napagtanto ni James kung gaano kalakas si Winton. Winton ay condensed kanyang cultivation rank at kasalukuyang nasa parehong ranggo bilang James. Kung hindi niya ginawa iyon, madali niyang matatalo at mapatay si James. Iwaksi. Hindi pinansin ni James ang mga sugat sa kanyang katawan. Itinuon niya ang kapangyarihan ng Ignis, Omniscience Path, at Chaos Path sa kanyang daliri at itinuro ang langit. Isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa kanyang daliri at nasira ang porma sayon sa kanyang paligid. Sinamantala ni James ang pagkakataon at mabilis na nakatakas sa porma sayon. Boom! Sa sandaling tumakas siya sa malayo, agad na sumabog ang porma sayon. Ang Mount Yaniri ay nawasak kaagad. Ang mahiwagang kapangyarihan na nakapaloob sa ilusyon ay tila naglaho, at ang pinsalang ginawa sa bundok Yaniri ay hindi na ibalik. Nang makalayo na siya, napabuntong hininga si James. Pagkatapos, mabilis niyang ginamit ang kapangyarihan ng Life Path para gamutin ang kanyang mga sugat. Hanggat ang kanyang Soul Genesis ay hindi nasira, siya ay immortal. Hindi na nagulat si Winton na agad na nakarecover si James mula sa mga pinsala. Kalmado siyang nakatayo sa kawalan habang nasa likod niya ang mga kamay. Nakangiting sabi ni James, panahon na para matikman mo ang kapangyarihan ko. Matagal na. 1/3. Siyang hindi nakatagpo ng ganoong kalakas na kalaban na nasa kaparehong ranggo niya at tuwang-tuwa sa hamon. Agad na hinimok ni James ang kapangyarihan ng kanyang iba't ibang paths at nagsagawa ng blossoming. Ang path powers ay pinagsama sa isang nakasisilaw na sacred blossom sa itaas ng kanyang ulo. Ang blossoming ay isang supernatural power na nilikha ni Emperor Jabari. Sa kasamaang palad, hindi niya ito ginawang perpekto. Matapos makapasok si James sa quasi-boundless Supreme Path rank, ang kapangyarihan ng kanyang sacred blossom ay tumaas ng husto. Nagulat si Winton nang makita ang perpektong sacred blossom. Pinuri niya si James, at sinabing, nakakamangha na nagawa mong gawin ang kakaibang pamamaraan gamit ang mga kapangyarihan ng iyong iba't ibang path. Kinailangang aminin ni Winton na si James ay may kakaibang talento na ginawa ang iba't ibang path power sa Sacred Blossom. Ang mga Sacred Blossom ay banal at naglalaman ng iba't ibang landas ng langit at lupa. Gayunpaman, si James, isang tao, ay may kakayahang baguhin ang isa. Hindi siya sinagot ni James. Ang sagradong pamumulaklak ay lumipad patungo kay Winton at pumasa sa itaas niya. Agad na bumalot kay Winton ang ningning nito. Ang Sacred Blossom's glow ay nakapalibot kay Winton. Si James ay kasalukuyang nasa quasi-boundless Supreme Path rank. Karaniwan, ang liwanag ng kanyang Sacred Blossom ay sapat na upang patayin kahit ang Permanence Acmin. Gayunpaman, si Winton ay nakatayong hindi nasaktan kahit na naligo na ng liwanag ng Sacred Blossom. Tahimik siyang pumihit sa kawalan, hinayaan ang liwanag ng Sacred Blossom na lamunin siya. Biglang nalaglag ang Sacred Blossom, at isang mapanirang puwersa ang sumabog. Sa wakas ay gumawa ng hakbang si Winton. Kumaway lang siya ng kamay at nagpatawag ng ilang gintong inscription. Ang mga inscription ay nagtipon upang bumuo ng isang ginintoang, proteksyon na hadlang sa paligid niya. Ang kapangyarihan ng Sacred Blossom ay kumalat at sinira ang lugar kung saan nakatayo si Winton. Kahit na ang lugar ay lubos na pinatibay, ang espasyo ay nagsimulang gumuho. Matapos hampasin ng puwersa, bahagyang nabasag ang proteksyon na harang ni Winton. Samantala, nadismaya si James sa resulta. Masyadong malakas si Winton. Kahit na ang Sacred Blossom ay hindi nakapasok sa kanyang protective barrier.
Di ba sinabi ni Zella na si Winton ay nasa quasi-boundless rank, at mayroon akong 50% chance na manalo laban sa kanya? Bakit parang mas malakas siya sa akin? Pagtataka ni James. Swoosh! Isang mahabang espada ang bumungad sa kamay ni Winton, dahilan upang umakyat ang kanyang aura. Itinutok ni Winton ang kanyang espada kay James sa di kalayuan at mahinahong sinabi, "Hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Kahit na nasa loob tayo ng isang ilusyon, at ito ay simpleng pagsasanay, hindi ako magpipigil." Ipinatawag ni Winton ang Moonlit Sword. Ang Yan-Iri clan ay gumugol ng maraming pagsisikap sa paggawa nito. Ito ang pinakakahanga-hangang espada na nakita ni James. Napakaraming puwersa na nagmula sa nakasisilaw na mahabang espada. Nalampasan ng puwersa ang lakas ng isang Terra Akmin at kapantay ng isang Kylem Akmin. Bagamat hindi ito maihahambing sa isang tunay na kapangyarihan ng Kylem Akmin, ito ay lubos na maihahambing. Unti-unting naging solemn na ang ekspresyon ni James. Mabilis niyang tinawag ang Death Celestial Sword, itinutok ito kay Winton, at same time na sinabi, "Ibibigay ko ang lahat ng mayroon ako, kaya bigyan mo ako ng iyong pinakamahusay na pagbaril." Pagkalabas ng mga salita ni James sa kanyang labi ay agad na sinugod ni Winton ang kanyang mahabang espada. Ilang beses na inindayog ni Winton ang kanyang espada, pinalabas ang kumikinang na sword energies. Gayunpaman, ang sword energies ay hindi naniningil kay James ngunit nawala sa nakapalibot na espasyo. Bahagyang natigilan si James at pinagmasdan niyang mabuti ang paligid. Napagtanto niya na ang sword energies ni Winton ay tumama sa paligid, at may nagbago sa kanilang paligid. Ang sword energies ni Winton ay naglalaman ng nakakatakot na path power. Napagtanto ni James na nasa panganib siya at gusto niyang tumakas sa lugar. Gayunpaman, huli na ang lahat, at siya ay nakulong sa ibang espasyo. Ito ang mundong nilikha ko, James. Ito ay tinatawag na Sword World. Umalangaw-ngaw ang boses ni Winton sa paligid niya. Ang kanyang boses ay parang haka-haka at hindi makatotohanan. Naramdaman ni James na tumutunog ito sa kanyang mga tainga, ngunit tila nagmula rin ito sa malayong kalangitan. Ang Sword World. Napaawang ang labi ni James. Sinabi ni Winton, "Tama iyan. Ginawa ko itong Sword World. Kahit na hindi malalim ang pagkaunawa ko sa Sword Path, tiwala akong sapat na ang mundong ito para patayin ka." Pagkatapos magsalita ni Winton, naramdaman ni James ang matinding panggigipit sa kanya. Si James ay nakulong sa loob ng Winton's Sword World, at ang nakakatakot na presyon ay nagsimulang dumurog sa kanyang katawan. Nagamit na niya ang ikawalong yugto ng Omniscience Path, hinimok ang kapangyarihan ng Flame God Incarnation, at pinakilos ang kanyang Chaos Power. Gayunpaman, masakit pa rin ang kanyang katawan sa pag-atake ni Winton. Swoosh! Sinugod ni Sword Energy si James mula sa iba't ibang direksyon. Mabilis na itinaas ni James ang Death Celestial Sword at pinakawalan ang sarili niyang Sword Energies para pigilan ang mga pag-atake. Gayunpaman, siya ay nakulong sa loob ng Winton's Sword World. Maaaring ipatawag ng kanyang kalaban ang Sword Energy sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang isip. Sa loob lamang ng ilang segundo, libo-libong sword energies ang dumagsa sa lugar at pinalibutan si James. Bagamat si James ay nasa kanyang pinakamalakas na anyo, nagpupumilit pa rin siyang mabuhay sa Winton's Sword World. Sunod-sunod niyang hinarang ang sword energies, ngunit ang dami ng sword energies ang nanag sa kanya. Swoosh! Ang kanyang katawan ay ilang beses na tinusok ng mga pag-atake, at ang dugo ni James ay umulan mula sa langit. Samantala, lumutang si Winton sa labas ng kanyang Sword World, mahinahong pinapanood si James na nagpupumiglas sa loob nito. Deftly na pinalihis ni James ang onslaught ng sword energies ngunit nakalampas pa rin siya ng ilan. Sa isang maikling sandali, siya ay sinaktan ng ilang libong beses at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat. "Ilabas mo ako, sampain ka." Nalukot ang mukha ni James sa desperasyon. Itinuloy niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa Death Celestial Sword at sumunog sa kalangitan. Ang kumikinang na sword energy ay lumabas mula sa espada at bumaril sa kalangitan na parang isang higanteng dragon. Ang pag-atake ni James ay sapat na makapangyarihan upang mapinsala at mapatay ang isang panimulang yugto ng Terra Akmin.
Gayunpaman, nabigo siyang gumawa ng dent sa Winton's Sword World. Isang hindi nakikitang puwersa ang sumugod pababa mula sa langit. Walang magawa si James' sword energy laban dito at napilitang paatras. Bigla itong napalingon at na-redirect ang pag-atake kay James. Mabilis na tumakas si James dito. Boom! Ang sword energy ay pumutok at dumami sa ilan pang sword energies. Kinokontrol sila ni Winton, inutusan silang salakayin si James mula sa iba't ibang direksyon. Pinalakas ni James ang kanyang kapangyarihan at mabilis na nag-assemble ng protective barrier sa paligid niya. Kasabay nito, nagpatawag siya ng ilang mga inscription at pinagsama ang mga ito sa kanyang mga kapangyarihan upang palakasin ang protection na hadlang. Mula sa labas ng Sword World, itinuro ni Winton si James at Bamulong, kunin mo siya. Biglang, hindi mabilang na sword energies ang lumabas mula sa dulo ng kanyang daliri at ipinadala sa Sword World. Ang mga kumikinang na talim ng sword energies ay nakapalibot kay James at hinaranggan ang bawat ruta ng pagtakas. Ang kanyang protection na hadlang na nilikha gamit ang kanyang makapangyarihang kapangyarihan at mga inscription ay unti-unting nagsimulang mabalik. Damn it! Nagtakip ng ngipin si James. Nadala na niya ang kanyang buong lakas para tiisin ngunit hindi niya kayang wasakin ang Sword World at hindi rin niya mapakali ang mga pag-atake ni Winton. Napakunot noo si James habang pinagmamasdan ang paglaki ng mga bitik sa kanyang protective barrier. Ginamit niya ang kanyang divine sense at iniskan ang paligid. Ang mundo kung saan siya nakulong ay puno ng sword energy. Ang Sword World ay itinayo gamit ang sword energy ni Winton, at pinatibay gamit ang kanyang path powers, na ginagawang imposible para kay James na sirain. Basag. Nahati at nabasag ang protective barrier ni James. Sa sandaling nawasak ang kanyang protective barrier, ang kanyang katawan ay hinamplas ng libo-libong beses. Lahat ng sword energy sa loob ng Winton's Sword World ay naglaslas kay James. Ang Sword World ni Winton ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Sa kabila ng panandaliang pagkakakulong, si James ay nasugatan ng husto matapos hampasin ng libo-libong sword energies. Ang kanyang dugo enerhiya at lakas ay flag. Ang kanyang katawan ay bumagsak mula sa langit at bumagsak sa lupa, ngunit ang sword energies ay hindi tumigil sa kanilang pag-atake. Natalo ba ako sa wakas? Tinitigan ni James ang maliwanag na sword energies na lumalapit sa kanya mula sa langit. Ayaw pa rin niyang tanggapin ang pagkatalo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin dahil sa pressure mula sa Sword World at bumangon mula sa lupa. Inipon niya ang natitirang lakas at nagpakawala ng tunog na naglalaman ng mapangwasak na kapangyarihan. Ang kanyang tinig ay lumipad sa hangin at nagsimulang magwatek-watek sa lahat ng dinadaanan nito. Pinakawalan ni James ang supernatural power na nakuha niya kamakailan ang First Tone of Chaos 9 Voices. Ang First Tone ng Chaos 9 Voices power ay nagdulot ng ilang bitik sa ibabaw ng Winton's Sword World. Nakakita ng pagkakataon si James at humawak sa Death Celestial Sword, tumakbo patungo sa crack. Ibinuhos niya ang kapangyarihan ng kanyang Omniscience Path, Ignis, at Chaos Power sa Death Celestial Sword. Isang marahas na puwersa ang sumabog mula sa espada at tumama sa bitik na nabuo sa espada. Hangganan ng mundo. Ang bitik ay nagsimulang kumalat ng mabilis. Kriek. Ang Sword World ay gumuho at sumangga sa manipis na hangin. Matapos tuluyang makatakas sa Sword World, mahinang lumundag si James sa kalangitan. Samantala, lumutang si Winton sa malapit na may pinakamataas na aura. Tumingin siya kay James na may maamong ngiti at sinabing, "The Chaos 9 Voices, ha? Hindi masama." Gayunpaman, ang siyam na boses ng Chaos ay isang supernatural na kapangyarihan para sa Kylem Akmins. Hindi mo magawang gawing perpekto ang 9 Voices of Chaos gamit ang iyong mga kasalukuyang kakayahan. Kahit papaano ay naperpekto mo ito, 7% lang ang tsansa mo na matalo ako. Sa kasamaang palad, wala kang pinagkadalubhasaan na lampas sa third tone. Napabuntong hininga na lang si James. Hindi niya inaasahan na si Winton, na nagpaliit sa kanyang ranggo sa paglilinang, ay magiging napakalakas. Talagang tinupad ni Winton ang kanyang reputasyon sa pagkatalo sa lahat ng nangungunang powerhouse sa Sky Burial Age. Desididong sabi ni James, "Hanggat humihinga pa ako, hindi pa ako talo."
Ang kanyang blood energy ay nagsimulang kumulo muli, at malakas na enerhiya ang umikot sa kanyang katawan. Kasabay nito ang pagtaas ng kanyang fighting spirit. Ikaw na ang matikman ng aking sword world, mariing sagot ni James. Ang kanyang katawan ay umikot sa paligid ni Winton, paulit-ulit na iniindayog ang kanyang espada upang ilabas ang libo-libong sword energies. Ang sword energies ay pinagsama sa mga natatanging inscription upang makabuo ng isang sword world. Ginagaya lang ni James ang naunang hakbang ni Winton. Napansin niya na ginamit ni Winton ang sword energy kasama ang ilang mga inscription para bumuo ng sword world. Bagamat walang ideya si James kung anong uri ng mga inscription ang ginamit, medyo tiwala siya na naiintindihan niya ang mga inscription pati na rin si Winton. Gamit ang kanyang sword energy, at ang kanyang pag-unawa sa mga inscription, nilikha ni James ang kanyang sariling sword world. Agad na na-confine si Winton sa loob ng sword world ni James, at hindi mabilang na sword energies ang bumaril sa kanya. Gayunpaman, napangiti si Winton nang makita ang mga papasok na pag-atake. Nagpadala siya ng ilang mga inscription at ginawa itong isang protection na hadlang. Humalabog. Flink. Humalabog. Hindi malagpasan ni James' sword energies ang hadlang o magdulot ng anumang malaking pinsala kay Winton. Mahusay na tinularan mo ito. Gayunpaman, hindi mo naiintindihan ang mga pangunahing prinsipyo nito. Pagkatapos magsalita, dahan-daang lumapit si Winton sa hangganan ng Sword World. Nang marating niya ang hangganan, humakbang siya patungo dito, at gumuho ang Sword World. Nagsimulang gumuho ang espasyo sa paligid ng kanyang katawan. Ang Sword World ni James ay agad na nagkawatak-watik at naglaho. Winton flashed before James and said, "I must admit, you're powerful. Gayunpaman, napakahina mo pa rin para kunin ako. Oras na para tapusin ko ang kalokohang ito. Sayang naman ang naging kamalasan mo nang makasalubong mo ako." Si Winton ay kalmado at nakolekta. Kahit na nagpakita ng matinding lakas si James, hindi siya nakita ni Winton bilang isang karapat-dapat na kalaban. Sabi ni Winton, "Akala ko ikaw na ang magtatapos sa sunod-sunod kong pagkapanalo. Sa kasamaang palad, na-overestimate ko ang iyong mga kakayahan." Pagkatapos magsalita ay umilo ang katawan niya sa harap ni James. Isang malakas na aura ang bumungad sa kanyang katawan, dahilan para mag-freeze ang espasyo at oras sa kanyang paligid. Inilabas ni Winton ang kanyang kapangyarihan, at bumuo ng isang nagliliwanag na mahabang espada gamit ito. Tinusok ng talim ng espada ang katawan ni James sa isang kisap mata. Tapos, sumulpat si Winton sa likod ni James. Walang pagtatanggol si James laban sa mga pag-atake ni Winton. Hindi niya may pagtanggol ang sarili sa oras at pinanood na lang niya ang mahabang espada na dumadaloy sa kanyang katawan. Nawala ang isip niya habang lumulutang siya sa langit. Maya-maya ay ibinaba niya ang kanyang tingin at tumingin sa kanyang katawan. Ang kanyang laman ay inukit, at ang kanyang mga buto ay nakahantad. Ramdam na ramdam niya ang pag-ubos ng kanyang buhay, at unti-unti siyang nawalan ng malay. Talaga bang natalo ako? Mamamatay na ba ako? Hindi pumayag si James na tanggapin ang kinalabasan. Mabilis niyang hinikayat ang kanyang lakas, pinigilan ang kanyang puwersa sa buhay, at pinigilan ang kanyang kaluluwa na huminapa. Gamit ang kanyang makapangyarihang chaos power, nagawa niyang pansamantalang ipagpaliban ang kanyang kamatayan. Bagamat nakaligtas siya, siya ay pagod. Si Winton ay isang nakakatakot na kalaban at may mapangwasak na lakas. Nanghina ng gusto si James matapos mabutas ng espada ni Winton. Binuhay niya ang landas ng buhay, at damaloy ang masiglang puwersa ng buhay sa buong katawan niya, mabilis na naayos ang mga sugat na natamo niya. Lumingon si James at tumingin kay Winton, na may hawak na moonlit sword. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at same time na sinabi, "Hindi pa tapos ang laban hanggat hindi ako namatay." Ha! Ngumisi si Winton at sinabing, "Napaka-persigi mo. Ako ay humanga na maaari mong mapaglabanan ang aking pag-atake. Gayunpaman, gaano pa ba ang maaari mong tiisin?" Itinaas ni Winton ang moonlit sword at itinutok kay James. Isang sword energy ang nabuo mula dito at bumaril kay James. Mabilis na itinaas ni James ang Death Celestial Sword para pigilan ang pag-atake. Ang kanyang lakas ay bahagyang mas mababa kaysa kay Winton.
Ngayong nasugatan na siya, hindi na niya magagamit ang buong lakas niya. Nabigo si James na ilihis ang sword energy ni Winton at napilitang paatras. Matapos itulak sa isang tiyak na distansya, biglang nawala si James. Siya ay muling nagpakita sa likod ni Winton at nilaslas siya ng Death Celestial Sword. Sa kasamaang palad, madaling mahulaan ni Winton ang bawat galaw ni James. Itinaas niya ang espada sa likod niya at hinarang ang hampas ni James. Humalabog. Ang Death Celestial Sword at Moonlit Sword ay nagkamot sa isa't isa. Ang nakakatakot na sword intent ay lumabas mula sa Moonlit Sword at inatake si James. Napatalon si James at tumalsik ng isa pang subo ng dugo. Ayaw na ni Winton na mag-aksaya pa ng oras sa walang kabuluhang labanang ito. Itinulak niya ang Moonlit Sword pasulong, itinutok ito kay James. Napaatras pa si James ng puwersa nang sumugod sa kanya ang Moonlit Sword. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinihimok ang lahat ng kanyang lakas para harangin ang paparating na pag-atake. Gayunpaman, ang espada ay hindi nakatali ng oras at espasyo. Walang magagawa ang paggawa ng selyo sa nakapalibot na espasyo o oras ng pagyayelo para pigilan ito. Wala nang matakasan si James at hindi napigilan ng Moonlit Sword na impala siya. Kinaladkad ni James ang kanyang malubhang nasugatang katawan pasulong sa mahiwagang daanan. Pagkatapos maglakad ng isang tiyak na distansya, nagsimula siyang bumaba pababa. Nahulog siya sa daanan at lumitaw sa hindi pamilyar na lugar. Boom! Ang kanyang katawan ay bumagsak sa isang bulubundukin, na nagpatag sa isang malaking lugar. Ano ang pangalawang pagsubok? Napahiga si James sa lupa, hindi makaipon ng lakas para tumayo. Nakatitig lang siya sa asol na langit sa itaas niya. Welcome sa landas ng Heavenly Awakening Second Trial. Kinakailangan mong pumunta sa banal na lugar ng Mount Boundless. Kapag nakapasok ka sa banal na lugar, kailangan mong umalis pagkatapos ng maikling panahon. Isang mahinang boses ang narinig ni James sa kanyang tenga. Tiniis niya ang paghihirap mula sa kanyang katawan at bumangon sa lupa. Hindi lamang siya malubhang nasugatan, ngunit nawala rin ang kanyang path powers. Kaya, hindi na niya magagamit ang kapangyarihan ng life path para pagalingin ang kanyang mga sugat. Wala siyang pagpipilian kundi ang umasa sa sarili niyang natural na pagbabagong buhay. Kung wala ang tulong ng isa pang powerhouse upang gamutin ang kanyang mga pinsala, alam niyang malabong magtatagal siya. Nasaan ang Mount Boundless, at gaano karaming oras ang mayroon ako? Napanganga si James. Nawala niya ang kanyang path powers at hindi niya ito magamit upang suriin ang hindi pamilyar na lugar. Gusto niyang gamitin ang kanyang makapangyarihang divine sense ngunit napigilan siya ng kanyang mga pinsala na gawin iyon. Mahinang napahiga si James sa di kalayuan. Ang tanging paraan niya sa pag-alis sa kagubatan ay ang humingi ng tulong sa iba at humingi ng direksyon patungo sa Mount Boundless. Samantala, isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang bato sa ibabaw ng Mount Boundless na kabilang sa Boundless Sect. Nakasuot siya ng puting damit, may kulay abong buhok at mahabang balbas. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at tumingin sa abot tanaw. Kawili-wili. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag, at lumitaw ang isang medyo may edad na lalaki. Guro. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumayo sa harap ng matanda, ikinumpas ang kanyang mga kamao, at bahagyang nagulat, nakakaramdam ako ng kakaibang puwersa. Mukhang nagkaroon ng koneksyon ang Mount Boundless na may malakas na impluwensya. Hinaplos ng matanda ang kanyang puting balbas at sinabing, oo, meron. Ito ang landas ng kapangyarihan ng Heavenly Awakening. Ang isang tao mula sa hinaharap ay malamang nagumala sa landas ng makalangit na paggising. Isang illusory projection ng Mount Boundless ang ginawa para sa isa sa kanyang mga pagsubok. Nang marinig ito, kumunat ang noo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagtanong, kilala mo ba kung sino ito? Sumagot ang matanda, naramdaman ko ang isang tao. Kasalukuyan siyang nasa loob ng pangunahing kagubatan sa likod ng Mount Boundless. Siya ay malubhang nasugatan, at ang kanyang mga landas ay hinuberan. Sa pagkakaalam ko, iisa lang ang nabubuhay na nilalang sa buong panahon na nagtataglay ng supernatural power na kayang alisin ang path powers ng iba. Sumimangot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagsalita, ang taong iyon ay ang Yan'iri King mula sa Yan'iri Clan.
Sumagot ang matanda, tama. Ang hari ng Yanire, si Winton, ay binaligtad ang oras at espasyo at binagtas ang ilog ng panahon upang makarating sa ating mundo. Kahit ang iyong junior, na may parehong ranggo sa kanya, ay hindi kayang talunin si Winton at ang kanyang moonlit sword. Siguradong hinarap ng tao si Winton, at nabura sa kanyang isipan ang kanyang mga landas. Ang matanda ay tao rin at siya ang Grand Patriarch ng Mount Boundless. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang kanyang panloob na disipulo, na nagngangalang Sewald Luan. Ang junior ni Sewald na itinuring na kababalaghan ng human race ay si Yardos Zagarari. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Guru? Tanong ni Sewald. Ang Boundless Master ay tumingin sa direksyon ni James at sinabing, siya ay malubhang nasugatan ngayon. Kung hindi siya ginagamot kaagad, hindi siya makakarating. Wala akong ideya kung ano ang kinasasangkutan ng kanyang pagsubok. Pupuntahan ko muna siya at tasahin ang sitwasyon. Nakarating si James sa isang malaking hanay ng bundok. Kung siya ay nasa mas mabuting kalagayan at mayroon pa rin ang kanyang path powers, ang pag-alis sa bulubundukin ay magiging madali para sa kanya. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan at ang kanyang path powers ay nawala. Bagamat nakakagalaw pa rin siya ng medyo mabilis, hindi na niya kayang takpan ang light years na distansya. Kaya naman, aabutin siya ng ilang oras upang lisanin ang bulubundukin. Nagmamadaling tinahak ni James ang hanay ng kabundukan, desperadong naghahanap ng paraan palabas. Hinimok niya ang anumang lakas na nananatili sa kanyang katawan ngunit iyon ang naging dahilan ng paglalaan ng kanyang mga sugat. Hindi na nakayanan ang sakit, bumagsak siya sa lupa at tumalsik ng dugo. Hindi siya pumayag at sinubukang bumangon muli. Pagtayo niya ay may nakita siyang matandang lalaki sa harap niya. Nagtataka siyang tumingin sa matanda at nagtanong, sino ka? Hinaplos ng Boundless Master ang kanyang puting balbas at nakangiting sinabi, maaari mo akong tawaging The Boundless Master. Nagsalubong ang kilay ni James at napaisip siya. Wala siyang maalala sa isang powerhouse na tinatawag na Boundless Master. Gayunpaman, may nabanggit sa kanya sa mga alaala ni Wyatt. Tumingin si James sa nakakatakot na matanda at sinabing, kung tama ang pagkakaintindi ko, dati ay may isang makapangyarihang sekta na tinatawag na Boundless Sect in the Sky Burial Age. Ang patriarch ng nasabing sekta ay tinatawag na Boundless Master. Ang Blythe Master na lumikha ng Blythe Omniscience ay kanyang disipulo. Posible bang ikaw ang mentor ng Blythe Master? Hinaplos ng walang hangganang guro ang kanyang balbas, at tuwang-tuwang sumagot, marami kang alam. Isang kislap ng pag-asa ang biglang sumilay sa puso ni James. Lumuhad siya sa isang tuhod at sinabing, ako si James Caden mula sa human race. Isang karangalan na makilala ka, Boundless Master. Please, iligtas mo ako. Ang walang hangganang guro ay hindi tumugon sa kanyang pagsusumamo. Sa halip, nagtanong siya. Ano ang iyong pagsubok? Ano ang kailangan mong gawin para mawala ang ilusyon na ito? Alam mo ba ang pagsubok? Bahagyang natigilan si James. Ngumiti ang walang hangganang guro at sinabing, syempre. Ang rank ng cultivation ng Heaven Awakening Master ay katulad ng sa akin. Kahit na kaya niya akong kaladkarin sa ilusyong ito, nakikilala ko pa rin ito sa totoong mundo. Ako ay higit pa sa kakayahang basagin ang ilusyon. Gayunpaman, kung gagawin ko ito, mawawalan ka ng isang kamangha-manghang pagkakataon sa pagsasanay. Huff! Huminga ng malalim si James. Nakatagpo ako ng lahat ng uri ng makapangyarihang tao sa landas ng makalangit na paggising. Si Winton ay napakalakas na. Ngayon ay nakatagpo pa ako ng isang tao sa isang katulad na ranggo ng paglilinang sa lumikha ng landas ng makalangit na paggising. Siya ay dapat na isang powerhouse sa tuktok ng Kylem Acme rank. Kung hindi, paano siya magiging kwalipikadong magturo sa Blythe Master? Isip ni James. Sumagot ng totoo si James, ang pagsubok ay nangangailangan sa akin na umalis sa banal na lugar ng Mount Boundless sa loob ng isang takdang panahon. So, kailangan mong umalis sa Mount Boundless bago ang takdang oras. Tumingin ang Boundless Master kay James at ngumiti ng mapaglaro. Sabi niya, ito ay napaka-interesante. Binura na ng Haring Yanire ang iyong mga landas. Mahihirapan kang umalis sa lugar na ito nang hindi namamatay.
Nagtanong si James, anong uri ng lugar ang Mount Boundless? Bakit mo sinabing mahihirapan akong tumakas? Sumagot ang Boundless Master, Mount Boundless ang ating banal na lugar. May mga makapangyarihang porma sayon na nakalagay sa paligid nito. Kakailanganin mong lubos na matuto sa iba't ibang path at magkaroon din ng solidong mental na lakas ng loob. Kung hindi ka nawala ang iyong kahusayan at kapangyarihan sa iba't ibang landas, maaaring naging posible ang pag-alis. Sa kalagayan mo ngayon, ang walang hangganang guro ay huminto at umiling. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang nag-angat kay James mula sa lupa. Sa sumunod na sandali, nawala si James sa lugar at nagpakita sa loob ng isang kuweba. Napansin ni James ang isa pang lalaking nakaitim na robe na mukhang nasa mid-20s na nakaupo sa loob ng kuweba. Tungkol saan ito? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni James habang pinagmamasdan ang paligid. Ito ang banal na lugar ng Mount Boundless. Isa itong illusory projection na ginawa para sa iyong pagsubok. Hindi ko kayang panghimasukan o pagalingin ang iyong mga sugat. Nais ko sa iyo ang pinakamahusay na swerte na makalabas sa kuwebang ito bago lumala ang iyong mga pinsala at mamatay ka. Nabura na ang iyong mga landas, at nasa bingit ka na ng kamatayan. Kung mamatay ka, walang dapat sisihin maliban sa iyong sarili. Pagkasabi ng ilang salita, tuluyang nawala ang boses. Ang walang hangganang guro ay nakaupo sa isang bato sa di kalayuan. Tumabi sa kanya si Sewald at nagtanong, Guro, dahil tao rin siya, bakit hindi mo nalang gamutin ang mga sugat niya at hayaan siyang umalis sa ilusyon? Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ng Boundless Master. Natatakot akong hindi ko magagawa iyon. Naguguluhan, nagtanong si Sewald, bakit hindi? Lahat ay nakasalalay sa disenyo ng tadhana. Kung matagumpay niyang iwan ang ilusyon na buhay ay nakasalalay sa kanyang kakayahan. Matapos tumugon sa tanong, tumahimik ang walang hangganan na guro. Samantala, nilingon ni James ang hindi pamilyar na kuweba. Nakita niya ang isang labasan at naglakad palapit dito pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Pagdating niya sa labasan, hinarang siya ng isang malakas na puwersa at tumilapon. Lumala ang kanyang mga sugat, at nauna siyang bumagsak sa lupa. Hindi niya agad nagawang bumangon. Ito ay walang saysay. Tumayo ang lalaking nakasuot ng itim, lumakad, at inabot para tulungan si James na makatayo. Hinawakan ni James ang kamay niya at tinanggap ang tulong niya. Hinayla siya ng lalaki at tinanong, So, galing ka sa future, ha? Pinunasan ni James ang dugo sa kanyang labi, ikinulong ang kanyang mga kamao, at sumagot, Oo. Ang pangalan ko ay James Caden. Sino ka siguro? Tumingin ang lalaki kay James, mahinang umiling, at sinabing, maswerte ka simula nang mabangga mo ang lalaking iyon. Mula sa mga salitang ito, masasabi ni James na kilala ng lalaking nakaitim si Winton. Nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang problema si James. Siya ay dumadaan sa landas ng Heavenly Awakening ng mga pagsubok, at ang mga nilalang nakasangkot dito ay mga powerhouse na may kakayahang makakita sa pamamagitan ng ilusyon. Ang Yaniri King ay isang namumukod tanging magsasaka at hindi kailanman natalo sa laban. Walang sinuman sa parehong ranggo ng paglilinang gaya niya ang makakatalo sa kanya. Itinuturing ko ang aking sarili na isang mahuhusay na magsasaka, ngunit natalo pa rin ako sa kanya. Matapos ang aking pagkatalo, ikinulong ko ang aking sarili sa loob ng banal na lugar na ito. Agad na napagtanto ni James ang pagkakakilanlan ng lalaking nakaitim na damit. Marahil ikaw ba ang Blythe Master? Hindi ako karapat-dapat sa ganoong kagalang-galang na titulo. Ang pangalan ko ay Yardos Zagarari. Tinitigan ni James si Yardos. Nasa tuktok ka ng Terra Acme rank. Naiintindihan ni James ang ranggo ng paglilinang ni Yardos. Tama iyan. Napabuntong hininga si Yardos at sinabing, bagaman ako ay nasa Terra Acme rank, matatalo ako sa Yaniri King kapag naabot niya ang ranggo na ito at naglalakbay sa ilog ng panahon para sa isang rematch. Sigurado si Yardos na hindi niya matatalo si Winton. Kahit na siya ay nasa tuktok ng Terra Acme rank, naniniwala siya na walang alinlangan na matatalo siya ni Winton kung tatayo sila sa parehong ranggo. Naranasan ni James kung gaano kalakas si Winton. Sa kanyang nakaraang pakikipaglaban kay Winton, nagawa lang niyang pilitin si Winton na lumikha ng Sword World at gamitin ang path-obliterating sword art.
Bukod sa dalawang teknik na ito, hindi alam ni James ang iba pa niyang supernatural powers. Huminga ng malalim si James at sinabing, "He's really terrifyingly strong. Kahit magka-rank kami, madali niya akong na-overpower." Hindi interesado si James na pag-usapan si Winton. Hindi alintana kung gaano kalakas si Winton, umiral lamang siya sa malayong nakaraan. Hindi kailanman makakatagpo. 2/3 ni James si Winton sa sarili niyang panahon. Ang pangunahing prioridad niya ngayon ay ang makalabas sa kuweba. Posible bang umalis sa lugar na ito? Tumingin si James kay Yardos. Tumingin si Yardos kay James, at umiling. Iyon ay magiging imposible para sa iyo. Ang iyong mga path ay naalis na, at ang iyong path powers ay wala na. Upang makaalis sa banal na lugar, kailangan mong magkaroon ng malalim na pag-unawa sa iba't ibang mga landas at hindi sumusukong katatagan ng isip. Wala kang pagkakataong umalis sa lugar na ito. Napaupo si James sa lupa na walang magawa. Ang pangalawang pagsubok ay mas mahirap kaysa sa nakaraang pagsubok. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, huminga ng malalim si James at sinabing, "May pag-asa akong magagawa ko ito hanggat nabubuhay ako." Naka-lotus position si James. Kaya paano kung ang aking mga landas ay naputol? Lilinangin ko na lang ulit sila. Sa isang pag-iisip, ipinatawag ni James ang primal mantra. Bumukas ang aklat sa harap niya, at lumabas mula rito ang pinakaluma na mga inscription. Dati, si James ay bihasa sa iba't ibang path at madaling maunawaan ang mga inscription sa primal mantra. Matapos maputol ang kanyang mga landas, naging masyadong komplikado ang mga inscription para mabasa niya. Hindi niya ito kayang gawing ulo o buntot. Sa sandaling dumapo ang kanyang mga mata sa kanila, biglang naging malabo ang mga karakter, at nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ulo at kaluluwa. Hindi nakatiis, bumagsak si James sa lupa at umubo ng isang subo ng dugo. Ang primal mantra ay nahulog din sa lupa. Sinulyapan ni Yardos ang primal mantra. Ang primal path master ay hindi lumikha ng primal mantra sa panahong ito. Kaya naman, hindi niya ito nakilala. Sa kabila nito, masasabi ni Yardos na lubhang makabuluhan ang mga inscription na ginamit sa loob ng primal mantra. Wala ka ng mga path at hindi mo na mabasa ang mga ganoong malalim na inscription. Kakailanganin mong magsimulang muli at maglaan ng ilang oras upang mabuo muli ang iyong ausias. Ang pag-uulit sa prosesong ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa iyo, ngunit kailangan mong magkaroon ng isang pambihirang tagumpay bago sumuko ang iyong katawan sa iyo. Matapos iwanan ni Yardos ang ilang mga salita ng payo para kay James, tumigil siya sa pagsasalita at nagpatuloy sa pag-upo sa isang lotus na posisyon. Isang malakas na aura ang bumangon mula sa kanya at bumuo ng halo na ilang metro ang taas. Sumigaw si James, "Ika ang omniscience path H's 9th stage." Naabot na ni Yardos ang ika-9 na yugto ng omniscience path, at ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok ng Terra Acme rank. Sa kabila ng pagkakaroon ng ganoong kalaking lakas, hindi pa rin siya kumpiyansa na matatalo niya si Winton. "Oo, pumasok ako kamakailan sa ika-9 na yugto ng omniscience path." Nakaupo si Yardos sa isang lotus na posisyon sa lupa at malungkot na sinabi, "Gayunpaman, kung kami ni Winton ay nasa parehong ranggo, hindi ito sapat para matalo siya. Para matalo siya, kailangan kong tahakin ang ibang landas." Nang marinig ito, biglang may naalala si James. Ibang landas. Ang Blythe Omniscience ba ang tinutukoy niya? Nilikha ba niya ang supernatural na kapangyarihang iyon dito? Isip ni James. Hindi gaanong nagsalita si James sa kabila ng kanyang mga hinala. Habang pinagmamasdan ng Yardos cultivate, nakatuon din si James sa kanyang sariling cultivation. Nagsimula siya sa pinakapangunahing hakbang ng cultivation absorbing Empyrean spiritual energy at ginawang sarili niyang kapangyarihan. Dahil si James ay nasa ika-8 yugto ng omniscience path, mayroon siyang natitirang pisikal na lakas at mabilis na nakakakuha ng Empyrean spiritual energy. Hindi nagtagal, naabot ni James ang rurok ng sage rank. "Ano ang iyong layunin?" Narinig ni James ang boses ni Yardos na umalingaw sa kanyang mga tainga. "Ang aking layunin." Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan, sumagot si James, "Gusto kong mamuhay ng maligaya sa pag-iisa kasama ang babaeng mahal ko at hindi mabigatan sa mga makamundong bagay."
Gayunpaman, napakaraming dapat gawin, at wala akong luho ng kalayaan.